Kapag nire-recycle nyo ang inyong mga plastic, ito'y nagbibigay sa atin ng magandang pakiramdam kasi tayo ay nagpapakita na minamahal natin at inaalagaan natin ang ating kalikasan. Ngunit alam nyo ba na ang mga nagko-collect ng mga basura, lalong-lalo na ang mga plastics, ay binibenta ito sa mga brokers. At pagkatapos nito ay binibenta ito sa mas malalaking mga kumpanya para ma-recycle ang mga plastic na ito. Ngunit ang ginagawa ng pinakamalaki na mga kumpanya ay hindi nila ito nire-recycle, bagkus ay tinatapon nila ito sa ibang mga bansa. Ano nga ba ang katotohanan patungkol sa pagre-recycle ng mga plastics? At ano ang kasinungalingan at scam na nangyayari sa pagre-recycle ng mga plastics na magbibigay sa atin ng isang napakalaking eye-opener para mas maalagaan natin ang ating kalikasan? Atin itong pag-usapan. Atin titignan ngayon ang patungkol sa katotohanan ng pagre-recycle ng plastics na ito ay isang hoax o kasinungalingan at nakakahiyamang sabihin. Ito ay nangyayari sa ating mundo ngayon sapagkat tila baga ang mga plastics at mga basura na naipon natin ay parabagang tinatapon lang natin ito sa ating mga kapitbahay. Ganito ang nangyayari sa mga mayayamang mga bansa. Ang mga basura ay tinatapon sa mga mahihirap na mga bansa. Kung ating mapapansin, noong 1950 ay nakapagproduce ang buong mundo noon ng 2 milyon na tonelada ng mga plastics. At kung ating mapapansin, 65 years after ay tumalon sa mahigit 190 times na bilang ng mga plastic na naiipon sa panahon natin ngayon. Ito ay tumutukoy sa 381 milyon tonelada ng mga plastics sa ating mundo ngayon. At napakatindi, mayroong total 7.8 billion na tonelada ang naipon mula noong 1950 sa pagmamanage ng mga plastics. May dalawang klaseng bagay ang pagproproseso dito. Pwede itong i-manage ng isang bansa sa pamamagitan ng pagre-recycle ng mga plastics. At pangalawa, pwede itong i-export palabas ng bansa. Noong unang panahon, bago ang 1990s, ang mga mayayaman na bansa ay minamanage nila ang kanilang mga plastics sa pamamagitan ng pagre-recycle nito. Ngunit noong panahong 1990s pataas, ay mas pinipili nilang i-export na lang ang mga plastics sa ibang mga bansa. At ito ay naging routine hanggang sa panahon natin ngayon. Gaya naman kung ating mapapansin, hindi lahat ng mga plastics na ating naiipon ay nare-recycle ito, kundi ang iba ay natatapon lamang sa ibang lugar. At ang nakakalungkot nito, ang pinakakawawa ay ang mga mahihirap na mga bansa na katulad ng Pilipinas. Para bagang nag-ipon ka lang ng basura at itinapon na ito sa iyong kapitbahay. Hindi ba tila baga sarili mo lang ang iyong iniisip at hindi mo inisip ang kapakanan ng iyong kapitbahay? Ganito ang realidad ng buong mundo ngayon, mga kapitbahay. Noong 2018, ang syudad ng Palo Alto, California ay gumawa ng kaparaanan para masolusyonan ang lumalaking problema ng plastics sa kanilang lugar. At ngayon ating titignan kung saan nga ba napupunta ang kanilang mga na-recycle na mga plastics. Nagsimula ang lahat ng mga ito sa lugar ng Bali, Indonesia. Isang balita noong 2019 ang patungkol sa mga plastics na nagkalat sa Bali, Indonesia. Kung ating mapapansin, ang Bali, Indonesia ay isa sa mga pinakamagandang atraksyon ng turismo dahil na rin sa napakaganda nitong mga beaches at mga isla na sa Bali lamang makikita. Ngunit kung ating mapapansin ang Bali ngayon, lalong-lalo na ang kanilang karagatan, makikita dito ang nagkalat ng mga plastics sa dagat ng Bali, Indonesia. At ang nakakalungkot, 20 kilometers away from Bali, Indonesia ay kalat ang mga plastics na naghudyat sa gobyerno ng Bali na iban ang paggamit ng plastics noong January 2018. Ganun na rin ang paggamit ng styrofoam. At ang nakakalungkot pa nito,
mahigit 5.2 trilyon na pieces ng plastics ay nasa karagatan ng mundo natin ngayon. At ang Indonesia ay nagpo-produce ng around 130,000 tons na mga plastic waste araw-araw. At ang nakakalungkot, naging sentro ang Bali ng plastic waste sa buong mundo. Dahil halos karamihan ng mga mayayaman ng mga bansa ay inilalagay ito sa Bali, Indonesia. Ngunit hindi na tayo lalayo dito mismo sa Pilipinas ay tapunan din ng mga basura ng mga mayayaman ng mga bansa, lalong-lalo na ng mga plastics. Ngunit matatandaan noon sa pangulo ni Pangulong Rodrigo Duterte, kanyang ipinabalik ang tone-toneladang mga basura sa Canada, galing sa ibang bansa. At ang tanong ay, bakit ito pinapahintulutan ng ating gobyerno? Ito ay dahil sa malaking halaga na ibinibigay ng ibang mga bansa para maging tapunan ng basura ang mga mahihirap na bansa, katulad na lamang ng Pilipinas. Kung ating mapapansin, ang bansang United States of America, 40% ng mga plastics ng buong bansa ay nire-recycle nila ito. Ngunit ang 60% ay tinatapon nila ito somewhere else, katulad na lamang ng Laos, isang third world country. Ginagawa ito ng United States of America dahil mas mura itong gawin kaysa sa i-recycle ang kanilang mga plastics. Ito rin ang mga sikreto ng malalaking mga kumpanya dahil ginagawa nilang negosyo ang pagtatapon ng mga plastics sa ibang bansa. At ang mga bansang nagre-receive nito ay malaking halaga rin ang kanilang mga nakukuha, kaya naman sila ay pumapayag na gawing basurahan ang kanilang mga bansa. Ngunit kung ating mapapansin, katulad noong 2020, ang pag-export ng waste products sa Southeast Asia ay violation sa illegal waste trade. Ngunit napakahirap i-track ang mga suspicions dahil na rin sa korupsyon. Ika pa ng UNODC o United Nations Office on Drugs and Crime, napakaraming mga branches at mga secret na mga sangay sa pagproproseso na pinagdaanan ng illegal waste trade. At ito ang dahilan kung bakit napakahirap i-track ng UNODC ang may salarin sa illegal waste trade. At pagkatapos na humantong ang basura sa isang bansa ay hindi na nila alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito dahil hindi nila alam kung saan nanggaling ang mga basura nito. Ngayon makikita natin na humigpit ang trade rules patungkol sa illegal waste trade. Ngunit kung ating mapapansin, ang sobrang nakikinabang sa legal waste trade ay walang iba kundi ang mga mayayaman na bansa katulad na lamang ng United States of America, Canada at Australia na noong 2017 umabot ng 330 million pounds na mga basura ang kanilang in-export sa labas ng kanilang bansa. At ayon pa sa datos, dito sa Southeast Asia, only 9% ng mga plastics natin ay nare-recycle dahil tapunan nga ng mga plastics ang ating lugar. Katulad na lamang ng binanggit ko kanina, ang Laos, napakarami ng mga plastic waste araw-araw ang dumadating sa kanilang bansa na kung ating mapapansin sa mapa ng Laos, napakalit na nga lang nito ay mapapansin natin ang puting highlight na ito ang lugar na sumasakop sa lahat ng mga waste product ng ibang mga bansa na kung ating mapapansin, marami pa sana ang mga tao na pwedeng tumira dito, ngunit ang nakalagay dito ay mga basura ng ibang mga bansa. At umabot na ng 149 informal dump sites ang bansang Laos. Ngunit balik tayo sa ginawa ng Palo Alto. Gumawa sila ng kaparaanan para pagkakitaan ang pagre-recycle ng kanilang mga plastics. Gumawa sila ng isang economic structure para madagdagan ang mga kumpanya na nagre-recycle ng mga plastics at nag-increase ang revenue ng kanilang city. Nanawa ito rin ang gawin ng lahat ng mga gobyerno sa buong mundo upang maiwasan ang paglaganap ng plastics sa buong mundo na magtutulot ng mas malaking trahedya sa hinaharap. Pahayag 11 verse 18. At nagagalit ang mga bansa at dumating ang iyong puot at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan ang mga panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. Tunay nga mga kaibigan na sa huling kapanahunan, ang lahat ng mga tao na sumisira sa ating kalikasan ay sisirain din ng ating Panginoon. Kaya naman nais ng ating Panginoong Diyos na maging ambasador tayo ng pag-aalaga sa kanyang kalikasan dahil siya ang gumawa nito para rin sa benefit ng sangkatauhan. Purihin ng ating Panginoong Diyos at salamat kapitbahay sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal makapangyarihan naming Diyos,
Tulungan po kami na maalagaan ang kalikasan na ginawa po ninyo para sa amin. At nawa, maging ambasador kami ng kabutihan at pag-aalaga ng iyong mga nilalang. Purihin ka o aming Panginoong Diyos, at salamat po sa pakikinig ng aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.